This video mga farmer, ito po yung ating ginagamit ngayon na twine. Ayan. Ito po ay parang nylon mga farmer. Lalagay ko po sa link sa comment section yung link kung paano po tayo makaka-order nito. At saka itong black twine. Ayan. Ito po yan oh. Ayan, black twine. Ito po ang aking ginamit. Bali ito yung blue. Ayan. At ito yung black. Yan po ay pinagsasalit-salitan po natin dito para mas tipid. Yan po ang tipid tips ng inyong kaimas. At ito na yung update dito sa ating patola. Ayan, malinis to. Patola at sili. Yan. Napakarami pa rin mga bunga niyan sa ating sili mga kaparmer. Ang purpose nito, ulitin ko po, ang purpose nitong ating mga patola para po maliliman itong ating sili dahil po ngayon ay tag-init. Yan, kaya po tinaniman ko po ng patola itong ating sili dahil sayang naman po itong sili kung ating alisin. Pakikinabangan pa po natin yan mga kaparmer. Kaya ayan, nilinis ko na po kahapon. Bali mower ang aking ginamit dito, yung aking Kawasaki na mower. Yan, napakabilis. Wala pang isang oras tapos na itong isang pinitak na to. Bali meron pa tayo dun sa kabila. Tatapusin ko lang po ito dahil ito po ay nasa ibabaw na. Napakabilis lang po ng pag-angat o pag-akyat nitong ating mga patola. Yan. At yung aking pong tip na pagtatanggal po ng sanga at saka ng bunga dito or tinatawag natin pruning. Mula po dito sa ilalim, yan, makikita nyo po ay wala pong sanga at bunga. Tinanggal po natin lahat, no? Meron pa pong natira dito. Yan. Tatanggalin pa po natin yan. Yan. Lahat po yan, wala po tayong titira dyan para po mas mabilis yung kanilang paglaki at pagbulas. Ayan. Pagdating po dito sa ibabaw na ito mga kaparmer, yan, umpisa po na natin yan na alagaan. Ayan, may bunga na po dyan. Yan, hindi na po natin tatanggalin yan. Lahat po ng dahon na yan ay meron na pong bunga. Tsaka yung mga sanga nito ay patutuloy na po natin. At yun na po ang pagsisimulan ng ating mga bunga na magaganda. Yan. At siyempre, huwag po natin kakalimutan yung paggamit ng foliar na Growers Bet 1000 plus. Kita nyo naman po itong ating mga patola ay napakaganda ng bulas at napakaganda po ng mga dahon at ng talbos. Ayan, napakaganda po at patuloy po tayong maglagay din ng fertilizer na naaayon sa kailangan ng ating mga tanim. Yun ang haba na ng ating patulo. Yung naaayon po sa ating mga tanim, yun po yung ating i-apply na mga pataba o fertilizer. Sa ganitong stage mga farmer, kung magtatanong po kayo, sa ganitong stage ang ilalagay na po natin dito is 3-4-14 na may halong potash. Yan. Or 0060. Pwede rin po yung Yara Winner. Yan. Para po sa pag-develop ng mga bunga. Yan. Para po ma-develop po na maganda itong mga bunga at saka ng kanilang mga dahon. Yan, pwede rin po kung napapansin nyo po na maliliit or naninilaw itong mga dahon, pwede po natin siyang haluan ng urea o ng mataas na nitrogen. Yan, para po gumanda ang mga dahon. Dahil kailangan din po ng ating halaman kahit na namumunga na sila, kailangan pa rin po nila ng nitrogen. Yan. Isa na naman po yung tips mga kaparmer. Sana po yung masubaybayan at masundan nyo po yung aking mga tips. Yan. Kung mapapansin nyo, maganda po yung ating patola kahit na nandito yung mga sili. Ayan o. Ito yung patola at ito yung sili. Kung mapapansin nyo mga kaparmer, napakabata pa po na itong aking patola. Ito po yung patunay na bata pa yung ating patola. Meron pa po siyang, ito po yung sa buto. Yan. Yan sa seeds niya. Makikita meron pa silang ganyan. Yan.
Ang pagkagandahan nito mga kaparmer ay pwede siyang paghaluin dahil magkaiba po sila ng kinukuhang nutrients, pati po sa mga insekto ay magkaiba po. Yan, kaya yung insekto po dito sa sili, kung meron man, ay hindi po pupunta dito sa patola. Kaya mananatili po na maganda itong ating parehong tanim. Yan. So ayun, hanggang dito na naman po, napahaba-haba na naman po yung aking pagpapaliwanag, at sana po ay nasundan nyo ang inyong kaimas na nagsasabing masaya ang buhay pag may mga tanim na gulay. Hanggang sa muli, God bless us all mga kaparmer. Yan po ang ating update sa ating mga tanim na patola.